Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. 4 months to go bago dumating ang midterm elections, naglalabasan po ang mga surveys. Paniwalaan man o hindi ang mga survey na ito po ay nagpapakita kung sino-sino ang mga kandidatong pasok sa top 12, kung sino naman ang mga namimiligrong mawala sa top 12. So may bagong labas na naman po na survey at ito po ay galing sa PINA survey. At ang survey na ito ay ginawa ng December 2024. So yung mga naglalabasan po mga survey ay nung pang last quarter of 2024. So syempre after this, maglalabasan na naman po ang survey ng first quarter. So kung yung last survey po na ipinakita natin galing sa Oculum na merong top 25, dito po sa PINA survey, top 20 naman po sila. So as usual, mag-uumpisa po tayo sa baba and going up to rank number 1. Mag-aagawan po sa slot number 15 to 21 sila Francis Tolentino, Lito Lapid, Abby Binay, Kiko Pangilinan, and Benhur Abalos. Sa ranking naman po na 9 to 17, ang mga pangalan po na kasama dyan ay sila Camille Villar, Bong Revilla, Gringo Onasan, at si Willie Revillame. Sa pwesto naman po na ika-6 hanggang ika-13, Bam Aquino, Amy Marcos, and Pia Cayetano. Para naman sa slot number 5 to 11, we have Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, and Doc Willie Ong. Sa slot number 5 to 11 naman, pwede magpalitan ng pwesto sila Manny Pacquiao, Bato de la Rosa, Ping Lacson, at si Doc Willie Ong. Sa pwestong ika-3 at ika-4 naman, magpapalitan po si Ben Tulfo at si Bongo. At ang mag-aagawan sa pwestong 1 and 2, Erwin Tulfo and Tito Soto. Ayan, so sa tingin ninyo, pumasok na ba ang mga kandidato ninyo kahit man lang sa top 20? May nakikita po ako mga bagong pangalan dito na pumasok sa top 12. At meron din naman mga naligwak. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang percentage points, narito po ang top 12 ayon sa PINA survey. Again, ito po ay ayon lang sa survey firm na to. Kung papansin niyo at nasusubaybayan niyo yung mga surveys na inilalabas ko, iba-iba po ang ranking at iba-iba po ang mga pangalan na pumapasok sa kanilang top 12 or top 20 or top 25. So narito po ang top 12 ng PINA survey. At yan ay ayon sa kanilang percentage points. Number 1, consistently, lagi na lang po, nasa number 1 si Erwin Tulfo with 62%. Pumapangalawa si Tito Soto with 61%. Uy, medyo magkalapit na silang dalawa. 1% na lang ang kailangan para humabol si Tito Soto sa slot number 1. At number 3, we have Ben Tulfo with 51%. At number 4, Bongo na nakapagtala ng 48% ng voter preference. At number 5, Ping Lacson with 43%. And completing the first half of the top 12, Dr. Willie Ong with 41%. So ayan, kung mapapansin niyo sa mga nakaraang surveys ng ibang firms, wala po si Doc Willie Ong, meron din naman mga survey na nandyan siya. Nagpapatunay po na iba-iba ang preferences ng ating mga voters at conforme din po kung saan lugar ginanap ang mga survey nito. Continuing at slot number 7, Bato de la Rosa with 40%. At number 8, Manny Pacquiao with 39%. Sumusunod at number 9, Pia Cayetano with 37%. And surprise entry po ito for number 10, Bam Aquino with 37%. Aba ang laki ng itinaas ni Bam Aquino comparing sa ibang mga survey. Sunod po at number 11, Amy Marcos with 36%. And at number 12, Bong Revilla at 34%. Matanong ko lang, bakit ba itong si Amy Marcos ay hindi umangat-angat sa survey? Lagi na lang naglalaro sa slot number 10, 11, and 12. At sa ibang mga surveys naman ay ligwak siya. Aba, anong ginagawa ng mga DDS? Bakit hindi nila mapaangat ang ranking ni Amy Marcos? Samantalang itong si Amy Marcos ay nakakiling sa mga DDS.
Loyal supporter po yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nasaan yung mga natitirang loyalista na kahit na nakikita na ang pagkiling ni Amy Marcos sa mga Duterte ay pinipili pa rin iboto si Amy Marcos. At medyo malapit na po ang eleksyon. Kung hindi tataas ang survey nitong si Amy Marcos, ay baka tuluyan na siyang maligwak. So ituloy po natin from rank 13 to 20. At number 13, Willie Revillame with 33%. Sa slot number 14, nandiyan po si Gringo Onasan with 29%. Sa slot number 15, Camille Villar with 25%. Sumusunod naman si Kiko Pangilinan at number 16 with 24%. At number 17, Lito Lapid with 24%. Number 18 naman, Francis Tolentino with 22%. Number 19, Abby Binay with 17%. And at number 20, Benhur Abalos with 16%. So ayan po ang top 12 ng PINA survey. So doon po sa mga nagsasabi at nagko-comment sa akin na ang inilalabas ko lang daw ng mga survey na kung saan namamayagpag ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos at laging majority from 9 out of 12 to 10 out of 12 ang pasok sa mga PBBM candidates. Hindi po. Kung ano po ang makikita natin ng mga survey, ibabahagi ko po sa inyo. Tulad nito, namayagpag ba ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos? Bilangin po natin. We have Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, and Bong Revilla. 6 lang po yan. Hindi ko na po sinama si Amy Marcos. Dahil official naman po na ipinahayag ni Amy Marcos na siya ay tatakbong independent. So dito po sa survey na to, 6 na kandidato mula sa BBM slot ang pumasok sa top 12. Ang mga hindi naman po taga BBM slot ay sina Ben Tulfo, Bongo, Doc Willie Ong, Bato de la Rosa, Bam Aquino, and Amy Marcos. So dalawa po galing sa DDS camp, si Bongo at si Bato de la Rosa. Bam Aquino galing po sa Liberal. Ben Tulfo, as of the moment, hindi ko maalala kung saan partido siya tatakbo. And Amy Marcos na isang independent. Mapapansin din po natin ang pangalan ni Benhur Abalos na kung sa ibang survey ay nasa top 12 na. Dito po sa survey na to, siya ay nasa slot number 20. Pero ang final say po ay nasa mga botante pagdating ng May midterm elections. So, as the saying goes, vote wisely. Kayo po, pumasok ba o naligwak ang inyong mga kandidato? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.